Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio. Shoutout kay Felchay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nagtaka ulit ang mga tao. Teka, nag-alinlangan si Yeshijun. Oo, maghintay ng kumpirmasyon. Bamulong siya, na parang sa sarili, hindi mahanap ng mga multo kung nasaan siya, ngunit naniniwala akong ang mga resulta na ibibigay nila ay gagabay sa atin sa paraan upang mahanap ang Aaron. Ang mga tao ay nalilito pa rin at hindi alam kung ano ang ibig sabihin nito. Gabi na, bumalik ka na at magpahinga ka na. Huwag mo akong asarin sa paghihintay ng multo. Gamit ang banayad na pagkaway ng kanyang kamay, tumingin siya sa langit nang hindi nagtatanong tungkol sa mundo. Noong una ay may gustong sabihin si Yeshijun, ngunit marahan siyang naantig ni Futian, na nagpapahiwatig na hindi na siya dapat magsabi pa at dapat ipaalam. Inisip ito ni Yeshijun, tumango, iwinagayway ang kanyang malaking kamay at mabilis na umalis kasama ang isang grupo ng mga tao. Sa sandaling umalis sila, ang napakagandang dilag ay tumingin sa langit sa loob ng 12-dosenang minuto. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang ulo at bumantong hininga, ngunit hindi niya mapigilan. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero wala na talagang ibang paraan. Pagkatapos ay umiling siya at pumasok sa kwarto. Pagkatapos lamang ng 2 hakbang, muli siyang huminto, tumingin sa buwan na halos hindi umusbong mula sa madilim na ulap sa kalangitan, at mapait ng umiti, sana'y maging mas mabagal ang gabing ito. Ayokong mahanap ka kaagad. Ito lang ang kabayaran ko sa iyo. Pagkatapos ay bumangon siya at bumalik sa wing room at mariing isinara ang kanyang pinto. Kung ikukumpara sa panig na ito, ang Aaron sa mundo ng Tianshu ay unti-unting umabot sa madaling araw sa ilalim ng Yinchi. Lumipas ang buong gabi, at normal si Han Sanchen. Walang pinagkaiba ang kapayapaan. Siya ay nagtatanggol kay Buddha. Walang nangyari kagabi, ngunit ito ay mula sa pananaw ng Aaron. Mula sa pananaw ng Sheng Yuan, ang problema ay ganap na naiiba. Ang ilang mga lugar ay pareho. Hindi bababasa, ang mga tampok ng mukha at mukha ng itim na gas ng Sheng Yuan ay hindi pangkaraniwang kalmado, maliban sa kaunting kaguluhan. Ngunit ang parehong ay dito lamang. In his place, what is completely different is actually his heart last night. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, pagkatapos ay sa pinakamataas, at pagkatapos ay sa pagsabog na relo, at pagkatapos ay ang pagsabog na relo ay naging matatag hanggang ngayon. Sanay na siya, lumutang siya, tumayo siya sa tuktok, at naisip niya na anuman ang mangyari muli, hindi na muling kamakawi ang kanyang puso. Kung tutusin, napakaraming kalokohan, kakaiba at hindi niya nalalaman kagabi. Ang Aaron na ito ay kasing bangis ng gamot ng kanyang ina. Ito ay hindi maisip. Sa una, palihim niyang ginawa ang kanyang sariling kaisipan na parang magnanakaw at ninakaw ng kaunti ang kanyang Yinchi. Ngunit nang maglaon, tuluyan na siyang nagbago. He became so ruthless and cruel. Nabaliw siya na sumipsip ng kanyang Yinchi na parang ayaw niyang kumita ng mura, hindi niya sinubukang lumaban, ngunit ang problema ay walang silbi ang pagpupumiglas niya. Kung ang Aaron ay isang gutom na tigre, siya ay isang maliit na tupa o isang gutom na maliit na tupa. Wala man lang siyang pagtutol. Alam mo, kagabi ang hukay, at hindi mabilang ang Yinchi na umaakyat. Sa teorya, sapat na para sa Aaron, isang bagong kalahok, na sumipsip ng patuloy, o higit pa sa sapat. Ngunit ang sinasabi ko ay ang mga hindi masiyahan, at ang kanilang Yinchi ay halos masipsip ng mga kalakal na ito sa halos 1/4. Hindi ito parang pangatlo, ngunit alam mo, ilang taon na ang Sheng Yuan na sinipsip sa lugar na ito ng multo, at kung magkano ang kabuoang halaga. Kaya ang ikatlong ito ay malinaw na hindi isang decimal.
Ang isa pang punto, na kung saan ay din ang pinaka-ironic at makatotohanan, ay na Sheng Yuan pakiramdam desperado at manhid, ngayon siya ay talagang buhay na disipulo ng simbahan, namatay siya sa gutom, sa kabutihang palad, gayunpaman, ang bukang liwayway ay sumikat na at ang maagang araw ay sisikat na, inasahan niya kagabi, pero ngayon, may kaunti pa siya, God. Finally you fucking light up. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Habang ang araw ng sinaunang araw ay unti-unting dumaraan sa kadiliman at sumisikat mula sa silangan, ang kaluwalhatian ay lumaganap sa buong mundo. Ang halumigmig sa gabi ay umuurong at ang lamig sa gabi ay nawawala. Sa ilalim ng liwanag na sikat ng araw, ang lahat ay nagsimulang mabawi, at ang yin chi ay nawala, at ang yang chi ay dahan-dahan ding nahulog mula sa langit. Kasunod nito, mas maganda ang mood ni Sheng Yuan. Bilang isang maling kaluluwa, ang kanyang paboritong kalikasan ay dapat na ang gabi, dahil sa kasong iyon, siya ang pinakakomportable at komportable. Pero ngayon gusto na niya ang madaling araw. Bagamat ito ay kalokohan at nakakahiya. Ang paggawa ng yin sa yang ay ang pamamaraan ng kahapon, kaya dapat itong gamitin ng baligtad. Huwag tumigil at tipunin muli ang lahat ng iyong yin chi sa dantian. Pagkatapos, gawin itong enerhiya bilang sentro upang isulong ang mga meridian at iwasan at baligtarin si Yang Chi. Nang makitang malapit na ang oras, muling ibinuka ni Sheng Yuan ang kanyang bibig at itinuro kay Aaron ang sikreto ni Yang Dharma. Medyo depressed ang Aaron. Pagkatapos ng lahat, bagamat kakaiba ang kagawian na ito, hindi ito nababatid. Alam ng mga normal na tao na kung magsasanay ka, kadalasan ay seryoso ang mga kahihinatnan. Sa kasalukuyan, ang banal na Yuan ay kailangang hayaan ang sarili na magsanay, at ito ay hinihimok pa rin ng lubhang hindi matatag na si Yin Chi na katatapos lamang niyang makuha. Hindi ito maaaring palakihin. Masasabi lamang na ito ay isang katangahan na halos imposibleng gawin hanggat hindi masama ang utak. Ang panganib dito ay halos masasabing direktang napunan. Kaya naman, kung ibang tao, baka pag-alitan pa ni Aaron ang isa't isa dahil sa pagiging uto, dahil puro biro ang buhay niya. Gayunpaman, ito ay Sheng Yuan. Hindi bababa sa ngayon, ang nangungunang boss sa Sunmoon Lake ay siya rin ang malapit sa kisame kasama ng mga tunay na Diyos. Ang mga salita mula sa kanyang bibig ay natural na hindi karaniwan. Kaya naman, hindi lang nagalit si Han Sanchen, ngunit seryoso ring nalampasan ang ilan sa kanyang kasalukuyang mga paghihirap. Subukang tuparin ang kanyang mga kinakailangan. Nang bumagsak ang kasanayan sa pag-iisip, hinimok din ni Han Sangki si Yang Chi na pumunta sa bawat meridian, at sa parehong oras, hinimok ang mga meridian na magsimulang sumipsep. Sa totoo lang, nang gawin niya ang paraan ng pag-iingat, malinaw na naramdaman ni Aaron ang isang pagsabog ng labis na hindi komportable na mga kumbulsyon sa kanyang katawan, at maging ang kanyang panloob na paghinga ay lumundag sa kaguluhan. Hindi lamang niya sinira ang lahat ng mga meridian, na nagdulot ng isang nakakabaliw na epekto, ngunit patuloy ding sumugod sa pulso ng puso ng Aaron. Tila gusto niyang basagin ang kanyang puso at mamatay mula noon. Ang hindi niya napansin ay mas seryoso at komplikado na pala talaga ang ibabaw ng katawan niya sa mga oras na ito kaysa sa nararamdaman niya sa katawan niya. Halos lahat ng epidermis ng kanyang buong katawan ay sira at bingot. Kapag ang dugo sa kanyang katawan ay nabara at hindi na makadaloy dahil nasira ang mga meridian, maaari lamang niyang sirain ng baliw ang katawan ni Aaron sa paraang pagpisil, para umagos palabas. Ang Aaron ngayon ay mukhang isang taong duguan. Gaano ito kalunos-lunos. Nakatayo si Sheng Yuan sa likod ng Aaron, nang walang sabi-sabi, na nakatitig kay Aaron gamit ang kanyang mga mata. Sa katunayan, walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kadelikado ang Aaron sa oras na ito. Maaari pa nga niyang gamitin ang linya ng buhay at kamatayan para ilarawan ang sitwasyon sa sandaling ito. Kung mayroong anumang kapabayaan, ang Aaron ay mahuhulog sa isang walang pag-asa na sitwasyon. Sa katunayan, ang pamamaraan ng Yang ay hindi lamang pagsasanay sa pamamaraan ng Yin, mayroon itong sariling kakaibang pamamaraan ng pag-iisip. Gayunpaman, habang isinasabuhay ni Sheng Yuan ang Yin Yang at Yin Yang Celestial Arts sa ikatlong antas, unti-unti niyang ibinubuod ang isang hanay ng mga maliliit na tuntunin ayon sa ilan sa kanyang karanasan at kaalaman. Iyon ay, sa katunayan, ang Yin at Yang ay maaaring magsanay sa isa't isa ng baligtad, pababa, gayunpaman,
Pagkatapos ng lahat, naisip niya ito ng mag-isa, bagamat mas nakatutulong ang pagsasanay. Bilang tagapagtatag, alam niya higit sa sino man kung gaano kalubha ang panganib, pero gusto lang niyang subukan. Alam niya na sa matinding sitwasyon lamang mapapasigla ang walang katapusang potensyal ng isang tao, at tanging sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan ay maaaring magising ang isang bagay sa katawan ng isang tao. Gusto niyang makita kung ano ang magiging epekto ng gininto ang katawan ni Aaron kung ang masamang dragon na si Chi sa katawan ni Aaron ay mapuko sa ilalim ni Yin Chi. Siyempre, maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para makitang mabuti. Ano ang kabanalan ng gininto ang katawan na maaaring direktang sugpuin ang dugo ng Magic Dragon, at halos kapag siya ay labis na kinakabahan, sigurado na ang gininto ang liwanag sa Aaron ay nagsimulang lumitaw. Sa pinakamapanganib na sandali, lumabas siya upang protektahan ang Panginoon. Storytelling channel sa YouTube. Kinakabahan, hindi pangkaraniwang kinakabahan, ngunit may inaasahan na nawawala sa loob ng mahabang panahon. Naghintay siya buong gabi at kahit ginamit ang medyo kasuklam-suklam na paraan. Para saan? Malinaw na para sa sandaling ito. Ang gininto ang liwanag ay kumikislap ng higit at nagtipon ng higit pa. Sa wakas, ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay nagsimulang iluminado ng gintong liwanag. Mainit at payapa, parang naliligo sa simoy ng tagsibol, itong gintong liwanag. Kapag puno na ang gininto ang liwanag, kapag naramdaman niya ang lahat ng ito sa harap niya ng tahimik at payapa, madarama niya ang ganap na kakaibang pakiramdam ng kaginhawaan mula sa banal na liwanag. Hindi niya mailarawan ang pakiramdam, ngunit tila na-appreciate niya ang katahimikan. Para itong nasa paligid ng Diyos at tinatamasa ang pag-ibig ng kanyang banal na liwanag. Ramdam niya na sobrang nawala ang sama ng loob sa kanyang katawan. Kung ang nakaraang kalahati ay dahil inamin niya na siya ay natalo, ngayon ang kalahating ito ay totoo, at ang mga naapektuhan ay wala na. Kung mas nararamdaman mo ang iyong puso, mas malakas ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, mas nagulat siya ng maglaon. Sa madaling salita, natatakot ako na ang lahat ng kapayapaan sa ating harapan ay kapayapaan lamang bago ang bagyo. Nang muling lumitaw ang gininto ang katawan at dahan-daw ang binalot ang Aaron, ang dugo sa Aaron ay nagsimulang hindi umagos palabas, ngunit dahan-daw ang bumalik sa posisyon na dapat nilang ibalik. Nang maglaon, nagsimula na ring maghilom ang mga sugat na iyon, at unti-unting bumabawi sa hitsura na kakapasok lang niya sa takdang oras. Ang lahat, sa gininto ang liwanag, ay tila walang nakita, ngunit tila may nangyari. Ang gintong liwanag ay dumadaloy at gumagalaw, kumalat sa buong katawan niya. Simula noon, bumalik ang lahat sa simula. Tanging ang katawan ni Aaron ang natira. Isang kislap ng liwanag ang mabangis na kumislap, at pagkatapos ay tuluyan na itong nawala sa kanyang katawan. Ang gininto ang liwanag ng panlabas na katawan ay nagsimula ring mawala, at ang malaking gininto ang katawan na nakatayo sa ulo ng Aaron ay nagsimula ring matuno. Medyo natarante si Sheng Yuan. Pilit niyang sinubukang makalapit sa Aaron at gusto niyang makita ng malinaw ang hugis ng gininto ang katawan. Ngunit sayang kahit ang gininto ang katawan sa kasagsagan nito ay hindi makita ang orihinal na anyo nito dahil sobrang nakakasilaw ang liwanag, not to mention that at this moment, nawala ang gintong liwanag at nakangiti ang gintong katawan. Ang nakikita lang niya ay isang marangal na mukha, tapos wala nang iba. Tila mayroon itong sobrang mahiwagang mahika, na madaling mahadlangan ang pagprying ng sinuman. Nandyan man siya, hindi mo lang makita ng lubusan ang itsura niya. Ilang beses sinubukan ni Sheng Yuan, ngunit nauwi ang lahat sa kabiguan. Gusto pa niyang pumunta doon at idikit ito hanggat maaari, ngunit natagpuan niya ang kanyang mga paa na nakapako sa lupa. Hindi siya makalusot sa lahat. Nawala ang gininto ang liwanag, at muling bumalik sa kadiliman ang buong espasyo. Halos kasabay nito ay tila bumalik sa dati ang kanyang mga paa. Kailangan lang niya ng kaunting galaw para dumaikit ng mahigpit sa likod ng Aaron. Ito, bulong niya, na sobrang hindi kapanipaniwala. Imposible, talagang imposible. Umiling siya. Alam niya na ang gininto ang katawan ay sadyang hindi makita ang kanyang tunay na mukha, ngunit sino si Sheng Yuan? Siya ang master dito. Sa kanyang paglilinang, paano pa niya masisira ang mga ito? Na mga gintong katawan lamang. Gustong-gusto niyang itanong, kung hindi man lang kaya ng kanyang ina, ano kaya ang hitsura ng orihinal na may-ari ng gininto ang katawan? Oo, siya ay isang maling.
Kaluluwa, kung wala ang katawan ng tunay na Diyos, ang kanyang lakas ay lubhang nababawasan, hindi siya may kukumpara sa kanyang orihinal na sarili. Gayunpaman, ang bagay na nasa harap niya ay ang tunay na katawan ng kanyang orihinal na amo. Sa ilang lawak, hindi gaanong pinagkaiba na ang bawat isa ay may isang kaluluwa at isang katawan, lalo na ang sarili nilang kaluluwa ay nasa ganoong lugar pa rin at nang ibabaw sa loob ng maraming taon. Sa teorya, siya ay dapat magkaroon ng isang kalamangan, ngunit ang katotohanan ay siya ay isang tunay na Diyos bago ang kanyang kamatayan, at siya ang pinakamahusay sa mga tunay na Diyos. Marahil ay may mas hihigit pa sa kanya, ngunit ito ay ganap na imposible. Isang gintong katawan lamang ang ganap na makakapigil sa kanyang kaluluwa. Sino ka ba? Bulong niya. Hindi niya maisip kung sino ang isa sa mundo na maaaring gawing isang ganap na labis na kalamangan sa kanya ang isang kawalan. Gayunpaman, nang hindi niya maintindihan, biglang nagsimulang manginig ang buong espasyo, at may mas kakilakilabot na nangyari. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!